Ayan, ang pag-aaral po natin tonight, inalign ko na rin po dun sa ating pong team para po sa ating nalalapit na 19th anniversary. So malapit na po ito sa August 27. Again, we're inviting everyone. Tayo po ay umattend, dumalo ng ating anniversary. Sunday po yun, 1 p.m. po. Kita-kits po tayo sa August 27. Yung atin pong main verse ay kukuhanin po natin sa Romans chapter 5 verse 8. At ang title po ng ating pag-aaral tonight, God demonstrates His love. Yan. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, God shows or demonstrates His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So napakaganda po. Dito po yung mga keywords na pwede po nating matutunan sa ating pong binasa. Andyan po yung demonstrates, andyan po yung love, andyan po yung sinners, syempre andyan si Jesus Christ na namatay para sa bawat isa po sa atin. Sa Christian Standard Bible Translation naman po, ang sabi doon, but God proves His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga yung ating tema this anniversary, di ba? God proved His love. Yan. So, kinuha po iyon sa Romans chapter 5, verse 8. Sa Tagalog po, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So napakaganda, no? Pinakita ng Lord, the Lord demonstrated, the Lord showed His love for us noong tayo raw po ay mga makasalanan pa. Noong sa mga panahon na tayo po ay hindi ka ibig-ibig, hindi ka mahal-mahal, tayo pong lahat ay nagkakanya-kanya ng landas, tayo pong lahat ay pasaway, may iba-iba pong ginagawa na hindi kalooban ng Lord, that's the time na si Jesus Christ namatay sa cross para sa bawat isa po sa atin. So doon po pinatunayan ng Lord ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Alam niyo, napakaganda ng verse na ito kasi 'di ba tayong mga tao, normally kapag ginawan tayo ng kabutihan ng ibang tao, nire-return din natin ng magandang bagay. Kapag ginawan tayo ng masama, ginagawan din natin ng masama. Pero ang Lord walang kondisyon, walang patakaran ng kanyang pag-ibig, 'di ba? So sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal, sa panahon na tayo ilugmok sa kasalanan, that's the time na pinakita ng Lord ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Kaya nga tonight narito tayo nakikinig tayo, nasa prayer meeting tayo kasi ini-embrace natin yung pag-ibig ng Lord na ibinahagi niya sa bawat isa po sa atin na walang kondisyon, walang expecting anything in return. Yan. So sa binasa po natin, ma-observe po natin yung word na demonstrates. Yung demonstrates ay present tense. Ibig sabihin, nangyayari siya. At yung died naman na word dun sa ating binasa is past tense. Ibig sabihin, nakalipas na po. Ang sabi ng binasa natin, God demonstrates His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So ibig sabihin, pinapakita, patuloy nating na-experience yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang po ito nangyari nung si Jesus Christ ay napako sa cross, kundi in every journey, in every chapter of our life, patuloy natin na na-experience yung pag-ibig ng Diyos. Di ba sabi ni Brother Joms kanina, nasa panibagong journey na naman siya ng buhay niya, married life na, nasa another chapter ng kanyang buhay. Pero the Lord is not yet finished. Kasi yung pag-ibig ng Lord lagi pong naroon sa bawat isa po sa atin. Kung ano man ang sitwasyon po natin sa buhay. Yung panahon na tayo ay makasalanan pa, Jesus Christ died for us. Namatay na po si Jesus Christ para sa atin. It implies that this demonstrating is an ongoing act that keeps happening today. Alam niyo yung maganda, 'di ba? The grace of God, the love of God is new every morning. Yung akala mo ito na yung climax ng pag-ibig ng Lord sa buhay mo, nakuha mo na yung gusto mo, pero marami pa palang pine-prepare ang Lord sa buhay po natin. Amen. Kasi ongoing act po ito, palaging nangyayari yung pag-ibig ng Diyos and will keep happening tomorrow. So 'di ba? So hindi lang ito nangyari ngayon, bukas mangyayari pa din. Bukas ma-experience pa rin po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin.
Yung sinabi nga kanina, 'di ba, nagpatotoo si mother yung tagumpay na okay na yung surgical operation, pero andun yung doubt, yung biopsy na baka mamaya ang result may cancer pala. Pero 'di ba napakabuti ng Diyos kasi benign, maayos yung result ng biopsy. Amen. The past tense naman na died implies that the death of Christ happened once for all and will not be repeated. Isang beses lamang pong namatay si Jesus Christ sa cross at hindi na po ito mangyayari uli. Kaya nga nakakalungkot yung iba mali yung pagkakaintindi. Akala nila dahil si Jesus Christ nagpapako sa krus, kailangan din nilang magpapako sa krus. Amen. Hindi po ganoon. Namatay po si Jesus Christ once for all at hindi na po siya kailangang ulitin pa. Ano yon? Mas gagalingan mo pa yung performance mo kay Jesus Christ na mas magaling ka sa Panginoon para patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng 1 Peter 3:18, Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God. Amen. Ang Diyos ang nagdusa, ang nagpasa ng ating mga kasalanan. Siya na matuwid ay naging hindi matuwid. Siya na hindi makasalanan, naging kasalanan para tayo po ay madala sa ating Panginoon. Amen. That He might bring us to God. Sabi ng Tagalog sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. 'Di ba? Si Jesus Christ na blameless, amen, na perfect God, pero hinayaan niya na mamatay ang kanyang physical body for us para sa ating mga makasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay naman sa Espiritu. Amen. Why did Paul use the present tense? So maring ang tanong natin, Pastor, bakit kaya ang ginamit ni Pablo doon ay God demonstrates? Pwede namang God demonstrated, 'di ba? So bakit ba present tense yung ginamit? Sabi ko dito, I would have expected Paul to say God demonstrated past tense his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Was not the death of Christ when it happened the demonstration of God's love? And did not that demonstration happen in the past? So nangyari ba yung pagpapakita in the past ng pag-ibig ng Diyos nung siya ay namatay sa cross ng Calvary? Alam niyo po yung clue niyan makikita natin sa mga few verses earlier. Kaya kailangan kapag nagbabasa po tayo ng Bible, tinitingnan natin yung konteksto. Paul has just said that suffering produces endurance and endurance produces character and character produces hope and hope does not put us to shame. Sabi ng Romans 5:3-5. Before mangyaring Romans 5:8 that God proves His love to us, God demonstrates His love to us. Ito muna yung verse, yung Romans 5:3-5. Sabi dito sa Tagalog, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. So, anong ibig sabihin ng verse na to? 'Di ba? Every time daw na tayo raw po ay um, nagtsatsaga, every time na tayo po ay nagtitiis, nagpo-produce siya ng magandang character sa atin, 'di ba? Mas nagiging patient tayo, mas nagiging mabuting tao tayo, mas lalo tayong umaasa, mas lalo tayong nagtitiwala, mas lalo tayong nagmamahal sa ating Panginoon. Kasi nga the Holy Spirit resides in our hearts. Yung banal na spirito na nasa puso natin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yun yung nagtuturo sa atin na mahalin ng Diyos, mahalin ng ating kapwa. In other words, the goal of everything God take us through is hope. Yung goal ng lahat ay pag-asa. He wants us to feel unwaveringly hopeful through all tribulations. Siyempre, ang gusto ng Lord, narito tayo sa earth, di ba? Narito tayo sa mundo. Dahil narito tayo sa mundo, exempted po ba tayo sa mga problems in life? Sa mga trials in life? Di ba hindi? Kanina lang actually may nag-chat sa akin na estudyante. Ayan. Ito po ay matagal ng Kristyano. Estudyante ko to before sa ACLC College.
Siguro mga more than a decade na. Buti nga nag-chat pa siya. Amen. Ang sabi niya sa akin, ganun po ba yun, sir? Kahit pagod ka na magpapatuloy ka lang? Sabi niya, napapagod na po ako sa faith ko sa Lord. Napapagod lang ako pero hindi raw siya mag-quit. Ang hirap daw. Okay po, sana nabibless na naman po ako pero nakakadama po ako ng pagod minsan. Yung mga pinagpe-pray, iba po yung nalabas. Then yung mga pinagpe-pray ko, wala pa din. Ayan. So syempre may mga encouragement words po ko na sinabi sa kanya. Pero dito, pinapakita lang na tayo kahit Christian na, kahit mananampalataya ka na sa Panginoon, 'di ba hindi ka naman exempted sa mga problema ng buhay, sa mga tribulations of life. Pero dapat hindi mo iniisip na yung mga nangyari sa buhay mo ay pinaparusahan ka ng Lord kasi makasalanan ka. Dahil pasaway ka, hindi po ganoon ang Diyos. Hindi po nagpaparusa ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen. So dito, tinuturuan lang tayo na patuloy na umasa sa Panginoon. Patuloy na sabi kanina ng verse, di ba? Patuloy na andun dapat yung kagalakan kahit na naghihirap tayo, kahit na tayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay, patuloy lang daw tayo magtiyaga. Amen. At patuloy daw tayo magtiwala sa ating Panginoon. So paano? Ang sinagot dito, Paul answers in the next line. Paano po tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon, patuloy na aasa sa kagandahang loob ng Diyos kahit na maraming tribulation sa buhay, kahit na maraming pagsubok sa buhay. Sabi dito, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. Ibig sabihin, nasaan na ba yung banal na spirito? Nasa puso na po natin. Sabi ng Romans 5:5, God's love has been poured into our hearts. Amen. Nasaan na yung pag-ibig ng Diyos? Nasa atin na pong mga puso. The tense of this verb means that God's love was poured out in our hearts in the past at our conversion and it's still present and active. Nung tayo po ay na-born again, tinanggap natin si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, meron na po tayong eternal life. Di ba? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero dapat, hindi ka lang nagsisettle doon. Secure ka sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Na mahal ka ng Diyos. Kahit na minsan pasaway tayo, minsan matigas ang ulo natin, mahal po tayo ng Diyos. Nangyari po yon in the past, in our conversion, nung tayo ay na-born again. Pero kaya ang ginamit na term has been poured into our hearts is still present and active po yun. Hindi po yung pag-ibig ng Diyos nung lang time na na-born again ka, pero yung pag-ibig ng Diyos na natili na po sa atin, na patuloy na nasa atin pong puso at buhay. Amen. Kaya pala, kahit na may mga pagsubok ng buhay, as long as alam natin na mahal tayo ng Diyos, patuloy po tayong aasa, patuloy po tayo makakapagpatuloy sa glory ng Lord. Amen. God did demonstrate His love for us in giving His own Son to die once for all in the past for our sins. Sabi ng Romans 5:8, di ba? Pinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang nag-iisang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. But He also knows that this past love must be experienced as a present reality today and tomorrow if we are to have patience and character and hope. Alam nyo, totoo ito. Kasi iba talaga yung experience kapag first time kang na-born again. Una ka nakakilala sa Lord, di ba? Andun yung fire mo, andun yung gusto mo laging kausap ang Panginoon, gusto mo laging magsimba, gusto mo makinig ng praise and worship, gusto mong umawit sa Lord, magbasa ng Bible. Then eventually, kapag andyan na yung mga pagsubok ng buhay, medyo tinatamad na po tayo, nalilis prioritize na po natin ang gawain ng Lord. Amen. Minsan, no overwhelm tayo sa mga problema ng buhay kaya minsan ayaw na nating magtiwala or andun yung tiwala pero nababawasan yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Pero tandaan po natin, amen, na kailangan andun yung patience, andun yung character, andun yung hope. Kailangan na ma-recognize po natin sa ating mga buhay na poured out na pala ang pag-ibig ng Diyos sa puso ko. At hindi lamang ito once, at ito po ay patuloy dapat na nananatili sa ating mga puso at kalooban. Therefore, He not only demonstrated it on Calvary, He goes on demonstrating it now by the Spirit in our hearts. 'Di ba? Kaya pala hindi lang yun nangyari, hindi po ito ritual na kailangan gawin sa Calvary
yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. The Lord demonstrate it through the Spirit na nasa ating mga puso. He does this by opening the eyes of our hearts to taste and see the glory of the cross and the guarantee it gives that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Di ba? Wala naman talaga makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dito po tayo mag-end sa verse na to sa Romans 8:38 at 39. Sabi po dito, one of my favorite verses, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang keyword dyan, di ba, dinemonstrate ng Lord ng pag-ibig sa atin. Sabi ko nga, hindi lang siya in the past. Patuloy po natin siyang na-experience on a daily basis. Ito pa ay always fresh today, tomorrow, amen, and forever. At dahil po gano'n ang pag-ibig ng Diyos sa atin, napakadakilan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, walang sino man or walang anumang bagay ang makakapaghiwalay po sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit daw ang death or even ang life, even yung angels, even yung principalities, 'di ba? Even yung what's happening now, what will happen in the future, 'di ba? Even yung kataasan, kalaliman o alinmang mga nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. So dapat secure po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon God, tonight. Salamat na patuloy na dinedemonstrate niya po sa amin ninyo pong pag-ibig. Alam po namin, Panginoon God, na hindi lamang po ito natapos sa cross. Alam namin, Lord God, na always fresh po namin ang may experience ang inyo pong dakilang pag-ibig. Walang makakapaghiwalay sa pag-ibig na ito na tinanggap po namin sa inyo. At alam po namin, Lord God, that your love, that your grace is new every morning, O Jesus. Kaya Lord, patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasamin paparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.